Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mao ni ato ang goal, yung kaning heart na pure, kaning purify sa Ginoo. Ginoo ko yung nakapurify niini. Muna na, kung sa magaling ang atong mga nabuhat na kalapasan niya sa Diyos at kaning isugid niya kaniya, aron nga ito ang prayer meeting tonight, ang giling na hinikawang niya sa Pagod. No? And after ani, ako hangyon si Brother Nix for confession prayer. Ngayon, so let us bow down our heads and let us confess our sins sa Diyos. Gracious Heavenly Father, the Creator of everything, Lord, thank you for this wonderful evening, Lord God. Dahil salamat, Lord God, sa pagkain ng buntan, Lord, sa pagpukaw ninyo sa muwan. We thank you for sustaining us throughout the day until sa pag-abot ng millennium, Lord. We thank you and we are so grateful, Lord God, for the opportunity and privilege na iyong gitututan, Lord, na namin dito, Lord. Na kami sa Lord God, na ready sa aming paulingon sa pag-learn more sa iyong puno. Lord, as we begin our prayer meeting tonight, Lord God, we are asking for forgiveness, Lord, sa kanan ng buhat ng kapsikaran sa inyo, Lord God, sa mga salagang ng buhat ng mga kanino, Lord God, especially, Lord, sa mga butang ng Lord, kalimay, Lord God, things na sa mga thoughts, sa mga heart, even to mga, Lord God, sa mga words na sa mga baka, Lord God, Lord God. Let it be, Lord God, sa mga starts ng prayer tonight. Mag-worship ka rin, Lord God, will be worthy sa mga tabahan, Lord. And we're also asking for guidance, Lord God, sa tao ng mga Christian, Lord. And let it be, Lord God, in everything that we do today, learn, apply them so we can really, Lord. Because that's our goal, Lord God, to be more like you each day. And we glorify you and honor you in everything that we have. Because it all came from you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, akong ginahayang tanan sa pagpalindo kung akong ihapat ng panahon kay Sister Jenny sa pag-lead sa pagsimulan. Let's come to our Lord. We're singing. Let's open our hymn books on page 114. Page 114. Let's sing the song, Wonderful Words of Life. Words of love and beauty.
Wonderful words of life, Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. For our next song, turn your hymn books on page 197. Page 197, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, hours on my side. His Holy Spirit, grace from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Verse 3. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Father God, we praise you all day long for the mercy may mo manipabot ka namin, for the grace you have given, and for the love may mo nipabati. We thank you, Lord. Di kan kaniadto hanggang karon, you have sustained us. It is your grace that sustained us. Di lamang sa among paninabuhi, keep us appeared, most especially sa among kalawasan. Despite everything we have done, Lord, di mo kami giagat. Wala nang gitugot na kami mahulog sa imong mga kamot. And we praise you, and that's our assurance na ikaw ang nagluwas ka namo, ikaw ang nagaluwas ka namo, at ikaw ang maluwas ka namo. Salamat niya ng Diyos kung sa aming pagpadayon. Ikaw din may maya, and I pray that every word nga ang madungog karon may glorify you. And I pray, Lord, nga mahimong madawat din namo ang pagtulunan ng nagikan kanimo. Guide us, especially kanako sa pag-abot sa imong pulong, and kinigtanan hinaot pa nga mahimong makatabang gid sa among pagtubo
sa among pagila kanimo. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Kahiluna ang kagusa. So, kausa, may mag-iis na. It's good to be back. Okay. Atuang padayuno ng atuang pagtuon sa prayer nga makita in Matthew chapter 6. This is in the middle of the Sermon on the Mount. Pagtudlo ni Kristo sa iyahang mga sumusunod, and at the same time for everyone who followed him during that time. And as what we have learned kaning sa Sermon on the Mount, Christ was using the lives of the Pharisees aron ipakita sa mga sumusunod niya ang mga butang nga mali o tama. Iyahang ipakita sa mga sumusunod kung unsa ang mga butang nga abi nila during that time was very noble, but then it wasn't. And those are the things nga makita nato sa first few verses in chapter 6 before we read the prayer. Kung asa makita nato, the Pharisees would go in public places, dito sila mohimo sila ang prayer, mohatag sila og mga limos publicly. They're showing off. And during that time, people would think this is a very noble thing to do. Sila rin makahimo ani. But then, during the teaching of Christ din, he was contradicting kung unsa tong ilahang mga nabalaan. But not just these things actually. The whole lives of the Pharisees kay ginahinahinay og dissect through the prayer ug makita nato unsa dito nga mga butang ang mali. So the prayer here is not just teaching us how to pray or what to pray, but it is also teaching us kung unsa tong mga butang nga angay likayan. Now, we have already tackled about sa first portion, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Nata nagtapos last time. And in verse 12, mao ni ato ang pagatunan karon, forgive us our debts as we forgive our debtors. And if I'm going to ask you, based sa verse din not just siguro din but sa ato ang pagkinabuhi, if I'm going to ask you, what's the hardest thing to do as a Christian? So may pinakalisod himuon isip nga Kristohanon. Siguro lahi-lahi ni. Kada isa sa to lahi-lahi. Pero para sa inyo what's the hardest thing to do as a Christian? What's the hardest action, kumbaga? Brother Mix, para sa imo isip Kristohanon, unsay pinakalisod himuon? Pagbasa ng Bible, okay? Isa pa, si Ate Abet daw. Di-volunteer siya ni Brother Sam. Yeah. Ang dili mag-worry, okay? Isa na sa pinakalisod himuon. Dili na punta nga side, sa right side na punta. Dili na kay Ate Rudy Beth. Ate, what's the hardest thing to do as a Christian? Sige daw. Walay hard. Kana tanan sa yun. Well, praise the Lord for that. Now, laylay ta lived experience. Okay, not just as a person but as a Christian yun. For some, lisod para sa ilaha ang muhatag, di ba? Lisod gid kayo murag dili lang sa ako na pastor. For some, lisod kayo sa ilaha ang muserbisyo. For some, lisod kayo sa ilaha ang mupaabot og kaluoy or grasya. Now, for some, lisod pud kayo maging patient. Lahi-lahi. But then I would say, isa sa mga pinakalisod yun himuon is ang pagpasaylo as a Christian. Because it's not a natural thing to do, to forgive. It's not a natural thing to do.
It's something that goes beyond the kaning capacity nato as a human being. Ano man, pastor? Dili ba mo gina-exaggerate ra nimo na? Well, deep inside our hearts, the same sa mga Hudyo, we have this kaning thinking, I need to get even. Dapat tabla ta. Ug mahulog, di ba? Ug mahulog ka sa swimming pool, ug naa kay makapitan, girahon yun nimo para dili lang ikaw mahulog. Mangita gyud kag someone nga madamay nimo. Manabla ka. Di ba? Because of the sinful nature nga naata, that's our default mode. Manabla. Okay? Mukuha og revenge. To really take revenge. It's a very unusual thing for someone to forgive. It's not natural. It's unusual. Okay? So if naay someone nga manimalus, take for example, naay usa ka amahan, niya ang iyahang anak kay gigahasa sa kani nga tao. Sa iyahang kasuko, ang amahan, iyahang gipatay tong lalaki. Kung sa dahil maingon nato, Mayra, tama na ito nga pagbalos. Siguro for sa makaingon ta, pastor, justifiable. Murag extreme na po kayo nga example yung mga pastor. Now, munaog-naog tagamay. Kaning nga tao, nakautang, niya katungod kay wa man gyud nibayad, gi-post sa Facebook, gipakaulawan, Mayra pastor kay pang yun. Now, naturally, makaingon yun ka, that's normal. Deserve. Yun tama na. Deserve. Okay? But then, ang gitudlo ni Kristo Jesus dinhi, sa prayer, it's not just about honoring God, it's not just about obeying Him the same way heaven does, it's not just about asking for our daily bread, but Christ, through prayer, is also teaching us about forgiveness. Nasama sa ingon ako ninyo ganina, gina-mirror po din ang kinabuhi sa mga Pariseo. Why? Unsa day ilahang ginahimo when it comes to forgiveness? Well, you need to understand nga kaning mga Hudyo, kay sila tanan in general, they are people who really view sin as something nga they owe sa Ginoo. Sabi pasabot niyo, pastor. Ever since that God has rescued them from Egypt, nagsugod og build ang kaning understanding, although kapilagid sila na pandol, but then nagsugod og build ang understanding na kaning tanan nga naa sila is they owe it from God. They are grateful. Okay? Ang nakasipyat sa ilaha is right after the law was given, ilaha na ning gidawat as tungod kay gipasaylo ko sa Ginoo, ang kaning kapasayloan nga akong nadawat is a status that I need to keep. Okay? Mao na ilahang understanding. So, how are they going to keep the status of being forgiven? By obeying the law. Now, mas nilala pag yun na siya after sa Babylonian exile. Tungod kay naay compromise nga nahitabo, naguba ang ilahang templo, adto sila sa Babylon, and then right after, nabalik sila dito, there, naka-decide sila, dili na pwede nga mahitabo ni sunod. So, sige nahitabo sa Babylonian exile, dito na nagsugod ang mga Pharisees, ang mga Pharisaical movement, ang mga Sadducees, dito na nagsugod. Nanay mga sekta-sekta sa mga Hudyo. And then they became more strict. Ang mga Pariseo nagtudlo sa balaod, unsa nga angay mahimong putli, unsa nga angay musunod, unsa mga angay himuon. Mas naging stricto sila for good reason. They did not want to compromise again. Kaya ang pag-compromise nila, ang ilahang idolatry, unsa gani resulta, naguba ang ilahang nasud. So for that, nga ma-avoid, nga dili na mahitabusab, they became more strict. But then ang problema, nahimo silang legalistic. So mao na to. Ang nahitabo from them keeping the law, naanay kaning understanding nga the more good works imuhang himuon, murag naa na kay ipon sa Ginoo. Mao na ang ilahang mindset. It's not just you can keep the law, it's also in a way nga kaning the more good works you will do, the more you will keep the commandments, the more nga righteous ka sa imuhang sa pananaw sa tao, daghan kang ipon sa Ginoo. Nga kumbaga, if na kay sila mahimo,
okay lang, kay naa naman kay ipon. So, ang nahitabo, pag abot sa personal life nila, ikaw nga tao, naman ay hierarchy sa ilahan, no? Ikaw tong nasa templo, and then the more nga layo ka sa templo, or wala kay trabaho sa templo, the more nga layo pud ka sa Israel, the more nga nakasaubo sa hierarchy. So, laklod yung pagkastorya, kung hintil ka, nagyo ka sa pinakaubos. Samot na tong mga masakiton, na mga leprosy, katong mga gina-consider nga hugaw, kana. Now, if ikaw tong naa sa pinakaubos sa hierarchy, and then nakasala ka sa kaning naa sa babaw, wala kay ipon. Wala kay ipon nga maayong buhat sa iyaha. So therefore, musulod na po itong rabbinic teaching nga eye for an eye, tooth for a tooth. Balusan tika. So unsay ginahimo sa mga Pariseo, ilahang ginapakaulawan. And during sa kaon nila, wala na nila gina-include ang mga tao nga nakasala sa ilaha. Gina-exclude nila sa fellowship. Now, why is it sa Book of Acts na atong breaking of bread? Because that's one way of Christ kaning sa tawag kaning iyahang gina overcome, not overcome, iyahang gina confront ang mindset sa mga tao during this time. Kay tungod kay if naa kay sala, dili ta kadawaton, therefore dili ka pwede makigsalo kauban nako. Ka-remember mo si Peter, gikasab-an ni Pablo, nga dili siya gusto makigsalo sa mga hintil, mo nang nihawa dahil sa lamisa, and then ni ana si Pablo, Pedro, imuhang gilapas kung unsay naa sa maayong balita. You're not, wala nimo ginakinabuhi ang kung unsay ginatudlo ni Kristo Jesus. Tungod kay mataha ka, mahadlok ka, nga basig badlungon ka sa mga Hudeo, mo nang nihawa ka, kay tungod kay nakigsalo ka sa mga hintil, mahadlo ka nga mabadlungan sa mga Hudeo, imuhang gilapas ang maayong balita. Mo to'y pagbadlong ni Pablo. Now, why is it nga gi-include ang breaking of bread sa Book of Acts as action nga ginahimo sa mga Kristohanon? Because fellowship during this time is the same thing nga imuhang ginaingnan, ikaw kauban ta sa lamisa, dawat tika regardless. Ginadawat ka regardless. It's not just building up your relationship, it's also saying, kung sa may imuhang kaagi, kung sa may imuhang gihimo kaniadto, dawat ka. Not because of what you have done, but because of what Christ has done. Okay? Dili lang na siya normal nga kaon-kaon lang. Ang ilahang pakigsalo sa una is also saying that you have forgiven and accepted that person. Okay? Nga na. Now, pag-abot din ang mga Pariseo dili. Kasalagan ni sa ilaha, automatically, kung mag-uban man mo kung gauban mo sa una sa isa ka lamisa, wala. Dili na karon. Isalikway na ka, makaulawan na ka. And then, what they would also do is ang mga tao nga usually gina-forgive lang nila is either katong naa sa taas sa hierarchy or anybody nga naga-work sa templo. Anyone nga pwede nila kapahimuslan, it could be someone from the government, mga tax collector, mga businessman, or mga pari ra mismo, kana sayon ra kayo sa ilaha ikapasaylo kay nganuman. Either naa na nga taong ipon nga maayong buhat daan sa ilaha, or possibly, sometime in the future, naay obligasyon, o naay kaning, kasi tawagan na sa ito aron, kaning utang na loob. And kana nga forgiveness, once albaw ako Pariseo, yan nakasala ka sa kuha. Wala kay ipon sa kuha nga maayong buhat. Pwede ti kasinglon. Pwede ti kasinglon anytime. Uy, nakasala ba ka sa kuha? Himuan eh. Pero pag humana na, dili ingon nga, naundang na, wala na, tabla na ta. Dili. Kanunay kang i-remind sa kana nga tao, uy, nakasala ba ka sa kuha sa una? Himuan na pud ni. Di na po na maunang diha. Kadungdong ka atong gihimo ni mo ni. Kaya balik-balik. Kaya nga naman, this is a culture built on honor and shame. So dili pwede nimo nga kalimtan ra nako. Wala na to tanan. Dili. Kaya nga naman, if you will be kanang if mabalaan sa publiko nga naa kay sala nga nahimo sa kani nga tawo ug wala nimo ginahimo ang imong obligasyon sa pag-fulfill sa kung unsay demand sa katong nga tawo, you will be shamed and you will be excluded sa kung unsa man nga mga public activities. Mas delikado na, especially if naa kay negosyo or if naa ka sa babaw sa inyong society. Dagag maapektuhan. So, ang sa imo ang himuon, you will really do your best. Nga kung unsa may demand sa katong tao, you need to keep it.
So dili ingon nga one-time forgiveness na ilaha. It's something that you need to keep sa imuhang sarili. Dinhi na ni sulod ang pagtulunan ni Kristo. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Ang gigamit din nga Greek word sa forgiving is apheimi. Apheimi, which means to cancel a debt. Sama sa ingon nako ganina, ang kani nga culture dini basta-basta, built in honor and shame. And if makautang ka sa kani nga tao, singlon gyud ka ana og taman hangtod sa mapuga na ka, hangtod sa mabayaran nimo na. But then, if slave ka, nya nakautang ka sa kani nga master, most probably ang madamay ana is ang anak nimo, ang anak sa imong anak, ang anak sa imong anak, hangtod sa kung kanus-an nimo mabayaran ang imong utang. Now, if you are going to cancel that utang, it's very radical during this time. It's something surprising na lang. Nganong gi-cancel ni Tampulano ang utang ni Kuan. Matingala na sila. And for someone to be forgiven sa kana nga utang, you will have that kanang feeling relief na ay salamat. Padaplin sa nato na, explain nato na later on. Sa mga Hodeo, sama sa ingon na ganina, it's an eye for an eye, tooth for a tooth, kung sa imong gikuha, mora po'y kuhaon balik sa imuha, kana. And then sa ingon ni Kristo, forgive us our debts as we forgive our debtors. Tanaw na to din ha. First of all, dili ni siya ingon nga transactional. So na as I keep on reading this, makaingon gyud ko, pangit man day ang forgiveness sa Ginoo. Okay, tanawa, if basahon lang nimo ni sa surface lang, forgive us our debts as we forgive our debtors, mura siya nagaingon nga pasayloon ra ka sa Ginoo kung mupasaylo pud ka. Diba? If basahon nimo siya sa mabaw lang, mura siya ginganang dating. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Lord, pasaylo ako tungod tigi pasaylo na pud nako siya. But no, it's not. Ang construction din sa Greek words nga iyang gigamit in the sentence here is actually gina-mirror niya ang reality sa nagakahitabo during this time. Unsa man nga reality, pastor, sama sa ingon nako ganina, if you will be forgiven sa imuhang utang, it will create a feeling sa imuha nga kaning makaingon ko, hala, may nalang yun, gipasaylo ko. So therefore, kung kinsa tong nakautang sa imuha, pag imo tong singlon karon nga adlaw, halimbawa ako, nakautang kog 10 million, dili na ako mabayaran, pero ni ana tong giutangan ako, sige, cancel na to. And then ni uli ko, nakita na ako akong silingan, niya na siya utang nga 1,000 sa kuha, ni ana ko, Brad, 5 na kabulan ng imong utang nga 1,000, dugay kay nimo bayaran, ipapriso ta ka. Kaya pwede man na ipapriso sa una. If that's the case, you did not really understand kung unsa kabugat katong gihimo sa nagpautang sa imuha og 10 million. This is the teaching nga ginapaabot ni Kristo dinhi. Dili niya siya ingon nga pasayloon ka sa Ginoo if mo pasaylo ka. No. Ang ginapaabot dinhi is kung kinsa tong na-forgive ug nakasabot sa forgiveness nga iyahang nadawat, the same forgiveness will flow naturally. It will flow. And if you are a Christian, you've been forgiven by God already through Christ. Ug tungod kay Kristohano na ta, we've been forgiven through Christ, therefore, forgiveness should flow naturally. And if you are someone who claims to be a Christian, for how many years na nagasimba ka, for how many years nagapangalagad ka, for how many years nagaserbisyo ka, and yet you can't forgive, it's probably a diagnosis. Nga basig wala gid pud ay ka na forgive. Now, sama sa ako ang ingon, it's hard. Okay? It's one of the hardest thing to do. But even if mao ni ang pinakalisod himuon, still it will flow. It will flow. Lisod pero di gihapon nimo mapugngan. Lisod. But because you've been renewed, your heart has been forgiven already. Bisag unsa pa na kabugat,
still forgiveness will overflow. Kaya nga naman, imo naman ang na-experience. Pastor, does it mean ba nga pag na-forgive na nako ang tao, mabalik na dayon ang kasuod namo dati? That's not the case po. Dili po di nga na ang ginaingon dinhi. Sama sa to ang nakatunan sa una, sa isa sa mga preaching ni Pastor Jonah, forgiveness is one way. Okay? Makadepende na siya dili sa recipient kung dili sa imo nga nagahatag. But then reconciliation is a two-way process, two-way thing. Dili pwede nga ang naga-forgive lang, but also the other side. Now, why is it nga ginatudluan ta dinhi ni Kristo to forgive? Does it mean nga we will endure abuse? Pastor, ginabuso ko sa kumbana, ginabuso ko sa kuang partner, gina-forgive lang gihapon na. That's not forgiveness. Okay? That's not forgiveness. Forgiveness here, wala ni nagatudlo nga endure nimo ang abuse. Ang kaninga teaching is simply Christ saying nga we don't get to define that person based sa kung unsay nahimo niya sa una. Kung kani nga tao nag-cause og deep pain, deep agony sa imuha tungod sa iyang action nga gihimo sa una, kani nga teaching is nagaingon nga dili pwede kung whenever nga makita nimo ang kana nga tao, pirmi na lang nimo maisip isang inyong kagahapon. Someone should not be defined based sa actions nga naka-cause og pain sa imo sa una. So pagyod, ang kaning nga teaching, kaning pag-forgive nato dinhi, is actually Christ saying nga kailangan natong i-remove ang ato ang right to commit revenge. Sama sa ko ang ingon ganina, ang mga Hudeo, eye for an eye, tooth for a tooth. Balos yun. The same way sa to, balos yun ta. But then to forgive is to remove our right to take revenge. Dinhi na mo sulod ang ipasa Dios na lang nato ni. Unsa man to kabugat, ipasa Dios na lang nato ni. I remember isa sa mga pinaka-prominent nga preacher din sa Pilipinas, Peter Tanchi, CCF. During nag-Bible study sila, Bible study ang anak ng babae, and then pagpauli gihilabtan, gi-rape sa mga gi-Bible studyhan rapod. And as a father, siguro makaingon ka, pwede na ni, kuha na ni, papatay o unsa ba. But then they chose to forgive. They chose to forgive. Muna ang makaingon ko, to forgive is something nga isa sa pinakalisod himuon. Because it will, unang-una, nakasinati naka-o great pain. To forgive is not natural for us. And then to forgive will cause us to be confused about many things. Lord, nganong ako maning pasayloon? Grabe man ang kasakit nga iyahang gihimo sa kuha, di ba? But then sama sa ingon nako, if you've been forgiven already, that same forgiveness will overflow. It will flow gihapon. If you can remember, Peter asked Jesus, magtutudlo, kapila man ko angay mo pasaylo. Because according sa ilahang rabbinic teaching, katulo lang kutob. Katulo lang kutob. And after anang ikatulo, wala na, pwede na nimong ipapriso, pwede na nimong isalikway, pwede na nimong kalimtan. But then, unsay giingon ni Kristo? 70 times 7. It's not saying that you will forgive that person 490 times. No. It simply means forgive that person so long as kailangan niya forgiveness, forgive that person. Kasama sa ingon ako, forgiveness naturally flows from a heart that has been forgiven already. Lisod, pero bisag kung saan natong pugong, di gyud nato na mapugnan.
The same way nga ang mangga mubunga gyud gihapon og mangga, ang kasing-kasing nga napasaylo na mopasaylo gyud gihapon. Dili man siguro dali, it will take time, but then mubunga gihapon na. So here's my challenge for everyone. Think of someone nga murag nag-cause gyud og deep pain sa imuha, imong asawa, imong bana, imong paryente, imong mag-agaw, imong silingan sa una, imong anak, kinsa ba? Sa kinsa, imong trabaho, imong kaklase, imong ex, sa kinsa. And then think deeply. Na forgive na ba nimo na nga person? And if maingon ka, pastor, wala pa man, then this verse karon is not just encouraging you to forgive, but it is commanding us to forgive. It doesn't mean nga happy-happy na dayon ta after. Nga mag-SM na dayon mo after, mag-fellowship or unsa ba, no, dili dayon nga nga murag reconcile na dayon mo. It is simply saying, kung unsa man tong revenge nga ginaplano nimo, kuhaan na to. Kung unsa man tong deep nga pain, nga agony nga naasin mo ha, i-let go na to. Di na nimo sulod tong ginaingon nato kanunay, to let go and let God handle that one. Di na natin takutob, ang Diyos magapanalangin siyang pulong. Puta, Lord, forgiveness is a hard thing to do. But thank you because you have forgiven us. And I pray nga despite sa kalisod, may we be able to forgive others as well. You have forgiven us despite having no merits. You have forgiven us despite nga our works are simply in vain sa imong atubangan. You have forgiven us despite of the distance sa atuang status. You have forgiven us despite nga undeserving me. I pray nga that same forgiveness will flow from our hearts. Kasing-kasing nga napasaylo na pud nimo. Ug hinaot nga kani nga kapasayloan amo usab ma-extend sa uban. And if kami man ang nakasala, Ginoo, I pray nga madawat usab namo na nga kapasayloan gikan sa mga tawo nga among nasad-an. And I pray, Lord, nga dili usab magbagahi ang among kasing-kasing sa pagpangayo ug pasaylo. Teach us to forgive and teach us to ask for forgiveness if kami man ang nasayo. And it may be hard, but I pray, Ginoo, na by your grace, amo kining mahimo. And this I pray, in Jesus' name, amen and amen. Amen.